Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon para mag-aral muli ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita po natin sa Hebrews chapter 5, verse 13 to 14. Ito pong mensahe ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang bawat isa na gumagamit ng gatas ay di bihasa sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang matigas sa pagkain ay para sa kanila na mga ganap, ang gulang, maging sa kanila na sa pamamagitan ng dahilan at paggamit ay nasanay ang kanilang mga pandama upang makilala kapwa ang mabuti at masama. Tayo po ay manalangin na manaming Diyos Ama, salamat po sa umagang kay ganda at ngayon pong umaga ay mag-aaral po kami ng iyong salita. Sa iyo po namin naalay ang mensaheng ito, patuloy kang mangunat mangusap, nawa maintindihan po namin sa simpleng paraan ang mensahe mo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise God. Once again, ang ating pag-uusapan ay simbolo ng salita ng Diyos. Symbol of the Word of God. Ang salita ng Diyos ay hinalintulad sa pagkain. At yan po yung ating pag-uusapan. Sabi po ng ating paniniwala, ang solid food give a person physical strength. Sabihin itong kinakain natin everyday, kaano man yung pagkain yan, basta kumakain tayo everyday, mula Lunes hanggang Linggo, yan ay nagbibigay lakas sa atin. Pero ang spiritual food ang Biblia ay nagbibigay ng strength, gives spiritual strength to the one who receive it. Ibig sabihin, lahat po ng mga nagbabasa ng salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay lakas sa atin. Malaki po ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano. At kung titignan po natin, sabi po ng tanong, what can the Bible do for us? Ano pong pwedeng magawa ng salita ng Diyos sa buhay po natin bilang Kristiyano at bilang pagkain ng ating kaluluwa? Ito po yung una, it will inspire you. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating buhay. Ibig sabihin, maybe yan ay nagpapalakas, nagpapatibay, nagbibigay ng kasiyahan ang salita ng Diyos kapag ito ay ating binabasa. According in Psalm 16, verse 8, I have set the Lord always before me because He is my right hand, I shall not be moved. Napakapalad natin bilang Kristiyano, ang Diyos ay laging nasa ating panig at laging nasa kanan. Siya po ay hindi matitinag. Tayo po ay hindi matitinag kapag tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin na kapag tayo po ay nanangan sa kamay ng Diyos, tayo po ay hindi kanyang pababayaan. Number 2, it will equip you to do what right and good. Ito ay nagbibigay ng kaalaman para magawa natin ang tama at mabuti. Ibig sabihin, ito po maganda na matutunan po natin kung ano yung tama at mabuti. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, Scripture is God-breathed and is useful for teaching and rebuking, correcting, and training in righteousness. Sabihin ng salita ng Diyos, tayo po ay pwedeng ituwid, no, bilang mga mananampalataya kapag tayo po ay nagkakamali, tayo po ay tinuturuan, inaayos at tinitrain, no, bilang mananampalataya sa ikatutuwid. Napakapalad natin para bilang mananampalataya kapag tayo po ay merong Diyos na nandito sa ating puso at ang salita ng Diyos ay ating ipinamumuhay na tututo tayong magtiwala at sumunod sa Panginoon sa lahat ng kanyang pinagagawa. Kapag nagkamali naman tayo, ito rin ang gagamitin ng Diyos para tayo paalalahanan at sabihan sa ating pagkakamali. It will equip you to do what is right and good. Mapalad tayo dahil merong nagko-correct sa atin, may nagtatama sa atin kapag tayo po ay nagkukulang para magawa natin ang lahat ng bagay. Ito yung nagtuturo din sa atin kung ano yung ating sasabihin. And number 3, it will increase and grow your faith. Napakapalad natin kapag binabasa natin bilang pagkain ang salita ng Diyos at tayo po ay lalakas, titibay ang ating pananampalataya, lalago ang ating pananampalataya. According in Luke chapter 17 verse 6, sabi, at sinabi ng Panginoon, kung magkagayoy kung kayo mayroong pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sabihin ninyo sa
sa punong ito ng sikomoro, ito'y mabunot ka at matanim sa dagat at ito'y kanyang susundin. Tayo kanyang susundin. Ibig sabihin, ang tinitignan ng Diyos, hindi yung haba ng prayer mo, hindi yung ganda ng prayer mo, yung ang tinitignan ng Diyos sa atin kung tayo po ay merong matibay na pananampalataya. Yun po, kahit na yung bundok malipat dito, po pwede dahil sa ating pananampalataya. Maganda na meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Nagpapatibay, nagpapalakas, nagpapalago ng ating pananampalataya ang salita ng Diyos. Hindi lalago, hindi lalaki yung ating pananampalataya kapag hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos. Huwag tayong tamarin sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po yung dahilan para tayo ay mag-grow at umingkris yung ating pananampalataya. Maraming Krisyano, napakatagal na, pero yung pananampalataya, bonsai pa rin. Sana itong mananampalataya, bago man o luma, ay manatili tayong matibay sa ating pananampalataya. Katulad po ng mga disipulo, ang prayer nila, Lord, increase my faith. Sana ganun tayo. Kasi bakit kailangan natin lumago sa pananampalataya? May pagsubok, may kalaban, no? Yan po yung dahilan kung bakit kailangan palaguin ang pananampalataya. Number 4, it will transform or change you. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay lagi nating binabasa bilang pagkain, sabi po ng Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, inaayos lagi yung ating isipan, no? Para hindi tayo magkamali, para hindi tayo malito. Yan po ang kailangan natin magpa-transform, magpaayos kapag binabasa natin ang salita ng Diyos. Katulad tayo ng yung salitang transform sa Greek word ay metamorphosis. Ibig sabihin, ito po ibig sabihin, katulad po ng uod to magiging caterpillar. Ibig sabihin, yun po yung ibig sabihin ng transform. Tayo po ay unti-unting inaayos, binabago, pinalalakas ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, when I read the Bible, is changed me from one thing to something better. Yun po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Unti-unti tayong inaayos bilang mananampalataya para maging maganda sa kanyang paningin. Hindi natin kayang ayusin personally yung ating sarili dahil meron tayong mga kahinaan. Pero praise God, ito yung magre-remind, magre-rebuke sa atin para tayo ay maging better sa harapan ng Panginoon. Amen? It will transform or change you every day kapag binabasa natin ang salita ng Diyos. Kapag tayo po ay na-transform na, hindi natin mamahalin, iibigin, o gagayahin ang sanlibutan. Kasi kapag minahal natin ang sanlibutan, magiging kaaway natin ng Panginoon. Pero pag inibig natin ang Diyos, magiging matatag at matibay tayo bilang Krisyano. Number 5, it will prolong your life. Ibig sabihin, itong salita ng Diyos ay pwedeng humaba yung ating buhay, nagpapahaba ng buhay. Sa Proverbs chapter 3, verse 1 and 2, sabi ng Bible, Proverbs 3, verse 1 and 2, my son, forget not my law. Ano hindi dapat kalimutan? Yung utos, yung batas ng Panginoon. But let thy heart keep my commandments. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Ito yung verse 2, for let of days and long life and peace shall they add to thee. May pangako ang Panginoon no kapag ina-apply natin, binabasa natin, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Napakaganda ng pangako, haba ang buhay natin. Wala pong kinalaman yung panset para humaba yung ating buhay. No, ang nagpapahaba po ng buhay, una ang Panginoon at ang salita ng Diyos. Kung gusto mong maging mahaba, maging malago, no, itong salita ng Diyos ay ating basahin. And then number 6, it will make you prosperous and successful. Ibig sabihin, tayo po ay sasagana at magtatagumpay. No, ito po maganda. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, may promise po ang Diyos sa mga nagbabasa at ina-apply ang salita ng Diyos. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay saan? Sa iyong bibig, kundi pagbulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayon, ganda ng pangako ng Panginoon,
iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yun po yung promise ng Panginoon. Kapag kabinasa natin, no, huwag pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ang pagpabasa po ng salita ng Diyos, ipinapasok sa puso. No, inilalagay sa puso. Ang pangako ng Panginoon, tayo po ay sasagana at magtatagumpay. Ito po yung salita ng Diyos, ang dahilan para tayo magtagumpay. Kapag ang salita ng Diyos ay ating binaliwala, ni-reject o hindi binabasa, manghihina ka, manlulupay ka. Ang sarap basahin ang salita ng Diyos, magsisilbing pagkain ito ng ating buhay. Number 7, it will give you joy. Ibig sabihin, itong salita ng Diyos ay nagbibigay ng katuwaan. Kung malungkot ka, na may problema kang pinagdadaanan, di ba? Itong salita ng Diyos, basahin mo lang. No, maigi. Sabi doon sa Psalms 19, verse 8, the statute of the Lord are right, rejoicing the heart. Ang ganda, no? The statute of the Lord and are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eye. Sabihin, ang salita ng Diyos ay tama at ito'y nagbibigay ng kasiyahan sa ating puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaganda ng ating mata. No, nagpapaayos ng ating mata. Inilalayo tayo nito sa kasalanan at nagbibigay ito ng kasiyahan. Kung malungkot ka, na nagkakaroon ka ng kaguluhan, stress ka, discouraged ka, ito yung susi. No? Basahin mong palagi ang salita ng Panginoon. Number 8, it will provide peace and security. Ito po ay nagbibigay ng kapayapaan at seguridad sa ating buhay. Sabi doon sa Psalms 119 verse 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Sa Tagalog po, sabi, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang dahilan para matisod. Ang Kristiyanong malago, ang Kristiyanong matatag at matibay at nagkakaisa, hindi matitisod, hindi matitinag. Kahit maraming bagyo, malaki yung bagyo, meron siyang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Siya po ay poprotektahan ng Panginoon. Kasi yun ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita. No, totoo po yan, marami na tayong pinagdaanan bilang manggagawa ng Diyos, pero yung kapayapaan na nagmumula at security ng Panginoon ay laging nasa sa atin. No? Pinoprotektahan tayo 24 oras. Amen? And then number 9, it will refresh and strengthen you. Ibig sabihin na refresh, nire-relax yung ating isipan, tayo po ay pinalalakas ng Panginoon. According in Psalms 27, Verse 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? So, nire-refresh tayo, nire-relax at pinalalakas tayo ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang ating liwanag at kaligtasan, hindi tayo dapat matakot. Bakit? The Lord is my strength. No, siya po'y nagpapalakas ng ating buhay, walang dapat ikabalisa o ikatakot. Kapag kakampi natin ang Panginoon, kasama natin ang Panginoon, huwag kang matakot. No? Matakot ka, mabalisa ka kung walang tumutulong at nagmamalasakit sa iyo. Pero merong Diyos. Itong pangako ng Diyos na tayo kanyang i-refresh, i-strength, kasi mahal tayo, anak tayo ng Diyos, huwag tayong matakot. Kung may kinatatakutan ka, panghawakan mo lang yung salita ng Diyos. Sabi, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Sabihin, ang Diyos ang mag-iingat sa atin at magbibigay ng tanglaw para hindi tayo maligaw at hindi tayo matakot. And then number 10, it will bless you. It will bless all you do. It will bless all you do. Tayo po ay pagpapalain sa lahat ng ating ginagawa. It will bless all you do. Lahat ng ginagawa natin, pagpapalain ng Panginoon. Sa James chapter 1, verse 25. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na batas ng kalayaan ay nagpapatuloy doon. Siya bilang hindi isang malilimuting tagapakinig, kundi isang tagatupad na gawa, ang taong ito'y magiging pinagpala sa kanyang gagawin. Ano mo, kapag tayo po ay sumusunod
ng sa salita ng Diyos, tayo po ay pagpapalain sa lahat ng ating ginagawa. It will bless all you do. Lahat ng gagawin natin kapag tayo po ay sumusunod at nagpapasakop sa Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Lastly, it will keep you away from sin. Napakapalad natin kapag ang salita ng Diyos ay lagi nating binabasa, pinag-aaralan, tayo po ay ilalayo sa kasalanan. Okay? Tayo po ay marahil hindi manghihina kapag tayo po ay nagbabasa at palagi ng salita ng. Sabi doon sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Sabihin kapag iniingatan natin, ina-apply natin ang salita ng Diyos, tayo po ay inilalayo sa kasalanan. Kapag ang salita ng Diyos ay ating inilalayo sa ating buhay, tayo ang kasalanan ay lumalapit. Mapalad tayo kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, napapalapit tayo sa Diyos. Sabi ng Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. I hope na ang salita ng Diyos huwag nating ilalayo sa ating puso. Lagi nating ilapit para lumago, tumimay, lumakas tayo sa lahat ng parte ng ating buhay bilang Kristyano. Huwag na huwag tayong magsawa na basahin ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay hindi nagsasawa sa pagkain pang-pisikal, even sa ating spiritual, huwag nating pagsawaan ng pagbabasa ng salita. Makakatulong ng malaki ito personally sa iyo. No, kung tayo po ay tinatamad, ipaalis natin sa Diyos, ibalik natin ang pagbabasa ng salita. Maging tapat tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ang mga maling aral talagang sila po ay talagang masipag no? Hindi para lumago, kundi para makipag-debate. Tayo naman, itong salita ng Diyos ang magsisilbing pagkain, ilaw sa landas ng ating buhay. Tayo po ay manalangin, sana'y pinagpala kayo ng salita ng Diyos sa ating pag-aaral. Maraming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil kami po ay nakapag-aral ng iyong salita, naway malinaw para sa amin ang lahat ng aming natutunan, nawa patuloy kang mangunat mangusap sa aming natapos na pag-aaral. Sa iyo po namin inaalay ang aming pag-aaral, nawa na natuto kami sa pakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po. Ang lahat ng papurit salamat ay aming ibinibigay at binabalik sa iyo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa inyo lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. To God be the glory.